Mahigit 60 pahina ng DPWH budget mula 2023 hanggang 2026 ang inilabas ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa kanyang social media page. Bahagi pa rin daw ito ng files na nakuha niya mula sa DPWH at kayumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 3.5 trillion pesos ang DPWH budget ng 2023 to 2026. Ang mga nakukuha ng mga distrito umaabot sa 50 to 60 billion pesos during that time period. Ang mga average siguro, kung 3.5 trillion divided by 253 districts, ay mga nasa 15 billion pesos. Sa mga rehiyon, pinakamalaki ang alokasyon ng Region 3 o Central Luzon na nasa halos 407 billion pesos. Sumusunod ang Region 4A o Calabarzon na may halos 342 billion. Region 5 o Bicol Region na may mahigit 272 billion at NCR na may mahigit 231 billion. Sa mga distrito naman sa NCR, pinakamalaki ang sa Taguig City 1st District na umaabot ng halos 18.5 billion pesos. Pangalawa ang Quezon City 4th District na may mahigit 14 billion. Habang pangatlo ang Valenzuela City 1st District na may halos 10 billion. Ang hindi public sa mga files na ito, ang datos kung sino ang nagpro-propose ng mga proyektong ito. Yung in-upload nyo na 2023 to 2026 data, meron din bang irregular doon? Again, yung irregular, bakit hindi ito inilalabas after all these years? Ang taong bayan ay may karapatan na malaman saan napunta yung 3.5 trillion pesos. I think it's highly irregular that the DPWH cannot explain why there are some districts that have 5 to 10 times the budget per capita of other districts, and why there is a correlation na nagkakataon yung distrito na may malaking budget ay distrito na maraming mga kontraktor. That in itself, in my opinion, is highly irregular. Sabi ni Leviste, dapat maimbestigahan ng ICI, Ombudsman at Anti-Money Laundering Council kung may koneksyon ang mga nagsulong sa mga proyekto sa mga kontraktor. Nauna nang sinabi ni Leviste na hawak na niya ang files ng DPWH at ni Cabral pero hindi raw niya isinapubliko agad. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ko hindi ito isinapubliko nung September pa? Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. I gave an interview in November also talking about this list, in fact several interviews, and was saying that Yusek Cabral knows more about the DPWH budget than any other official, and that she should be made a state witness. At ikinalulungkot ko po na hindi ito na-actionan ng gobyerno. Pero for the record, nung November ko pa sinasabi lahat ito, nung buhay pa si Yusek Cabral. Sinagot naman ni Leviste ang pagduda ni Palace Press Officer Claire Castro sa authenticity ng mga dokumentong kanyang inilabas. Wala pong dahilan na mag-cast doubt si Yusek Castro sa in-upload kong data. At I'm sorry to say this, but I think she will make a fool of herself because Secretary Vince and others in DPWH and others in Congress will confirm the authenticity of the files that I have uploaded. Sagot naman ni Castro, hindi siya kundi si Leviste ang dapat magpatunay na authentic nga ang files. Dagdag pa ni Castro, ni hindi nga raw niya alam kung ang mga in-upload na dokumento ni Leviste ay altered o binago o kaya ay fabricated o pineke. Si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson naman nanawagan para sa interagency investigation sa koneksyon umano ng ilang cabinet official sa bilyong-bilyong insertions ng infrastructure projects sa DPWH.
Sabi ni Lacson, masyado pang maaga para sabihing chismis lang ang mga ito dahil baka isipin ng publiko na may cover-up. Tugon ni Castro, ang tinutukoy niyang chismis ay ang files na in-upload ni Leviste na hindi pa raw na-authenticate sa ngayon. Ayon pa kay Castro, nag-iimbestiga na ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan at sinabi na rin ng Pangulong mananagot ang mga dapat managot kaya hindi raw katanggap-tanggap na sasabihing may pinagtatakpan ang palasyo. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, wala pa siyang ino-authenticate na files o dokumento mula kay Leviste. For the record, wala akong ino-authenticate na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Setyembre raw na magpunta si Leviste sa tanggapan ni Cabral. Tumawag daw si Cabral kay Dizon para sabihing hinihingi ni Leviste ang mga dokumento kaugnay sa alokasyon ng mga distrito. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Hindi raw alam ni Dizon kung anong nakuhang dokumento ni Leviste. Was he throwing his weight around? Parang ganyan? Parang pinipilit niya yung mga staff? Yes, that was the impression I got. Naipasa na raw ng DPWH sa Ombudsman ang mga file at computer ni Cabral at bahala na raw ang Ombudsman na pag-aralan at i-authenticate ang mga ito alinsunod sa sabpina.